Hindi natin alam ang katapusan, kung kaya't maghanda tayo sa pamamagitan ng paggawa ng maraming kabutihan at pag-iwas sa paggawa ng masama, lalo na sa ating kapwa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Unawain ninyo ito. Kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya't lagi kayong maging handa, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Sino ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba't ang pinamamahala ng kanyang Panginoon upang magpakain sa iba pang mga alipin sa takdang oras? Pinagpala ang aliping iyon kapag dinatnan siyang tapat na naglilingkod sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, gagawin siyang tagapamahala ng kanyang Panginoon sa lahat ng mga ari-arian nito. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pagbabalik ng aking Panginoon. Kaya't sisimulan niyang bugbugin ang kanyang kapwa alipin at makikipagkainan at makikipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Bibigyan siya ng kanyang Panginoon ng matinding parusa at pagkatapos ay isasama sa mga mapagkunwari. Dooy tatangis siya at magngangalit ang ngipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay vigilance. Bago po tayo magpalalim sa ating refleksyon ngayong araw na ito, ay muli ko na naman kayong inaanyayahan na mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day, Father Richard Lagos, at pakishare po ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, at mga kakilala sa social media para sama-sama tayong maging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. And welcome po sa lahat ng mga bago nating followers, subscribers at likers ng ating page na Word of the Day. Sana po ay maging tuloy-tuloy na kabahagi namin kayo sa misyong ito ng pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Mga kapatid, palagi tayong natatakot kapag ang usapin ay end times. Minsan ang iniisip kasi natin, yung wakas ng panahon ay yung pagbagsak ng araw, ng mga bituin, paglindol, pagbitak ng lupa, o kaya naman ay mga kalamidad tulad ng bagyo, pagkakaroon ng tsunami, at iba't iba pang mga calamities na nagpapakita sa atin ng end of the world. At kapag yan ang usapin, natatakot tayo. Pero alam niyo po, dito sa ating gospel, ito yung isang napakahalagang usapin at napakahalagang paalala sa ating lahat na yung end of the world will come. Yung katapusan ay darating. Kaya nga napakahalaga ng vigilance. Pero alam niyo po ang sinasabi rito, pagtatapos ng daigdig, yung end of time, ay yung ating mismong kamatayan. Yung sinasabi rito ang pagbabalik ni Jesus. Sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo ni San Juan na yung kamatayan ay ang kanyang pagbabalik. Sabi niya, sa bahay ng aking ama ay maraming silid at kung hindi kayo, sinabi ko na sana sa inyo, paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan at kapag naipaghanda ko na kayo, babalik ako para isama kayo sa kinaroroonan ko. This is death, ang pagbabalik ni Jesus. Kaya nga dito sa ating parable ngayong araw na ito, yung pagkakatiwala o pagbibigay ng amo ng responsibilidad na pakainin yung ibang mga alipin at siya'y aalis. Ito'y paalala sa ating lahat na tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos. Wala nang tayo nabuhay sa mundong ito, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng maraming bagay sa buhay. Ng mga talento, yaman, kakayanan, galing, lahat. Pati yung panahon. Kaya nga, paano natin ito gagamitin? At sabi rito sa ating gospel,
Meron daw mga alipin na nag-iisip na, matagal pa namang bumalik ang Panginoon, kaya anong ginawa niya? Inabuso niya yung mga ibang alipin, ibang mga manggagawa. Sa pag-iisip na hindi pa naman babalik ang kanyang Master, ang kanyang Panginoon. Malinaw na sinasabi dito sa ating gospel, mga kapatid, na yung pagbabalik ng Panginoon ay sa oras ng ating kamatayan. And we will come sa punto na yun ng buhay na tayo mamamatay. Wala naman tayong exemptions, wala naman tayong permanent residency sa mundo ito. Lahat tayo lilipas, lahat tayo mamamatay. Kaya nga kung iisipin natin, yung ating kamatayan ay hindi natin alam anytime. Gagawin na natin kung anong nararapat, kung anong tama at mabuti. Ito yung sinasabi ni Pope Francis na kahulugan ng vigilance. Yung pagiging handa, it means let us invest in doing good works. Doon tayo gumugol ng ating nalalabing oras at panahon sa paggawa ng kabutihan because hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Kaya magandang tingnan natin yung ating sarili. Ano na ba yung mga kabutihang ginagawa mo? Nagawa mo na at gagawin pa lang. Let us invest in doing good works. Kasi ito yung tama at maayos na pamamaraan para tayo maging handa sa anumang oras na pagdating ng Diyos, sa pagdating ni Jesus, sa oras ng ating kamatayan. Kaya nga, yung masamang alipin na sinasabi rito sa ating gospel, unfaithful servant, ay yung nagsasabi na, hindi pa naman darating ang aking Panginoon. Para bang ito'y equivalent sa pagsasabing, malakas pa naman ako, bata pa naman ako, hindi pa naman siguro ako mamamatay, kaya sige lang, gawa lang ng masama, gawa lang ng kalukuhan, ganito. Anyway, malakas pa ako, ramdam ko, hindi pa ako mamamatay. Mga kapatid, yan ang maling desisyon na gagawin natin sa buhay because we do not know the time and the hour kung kailan tayo mamamatay. And that is why it is but proper to always think of our death. Mamamatay tayo. Darating tayo sa katapusan. Kaya nga, yung bawat araw na dumarating sa atin is a blessing and opportunity to do good works. Kaya ngayong araw na ito, ano ang ginawa mong kabutihan at ano yung gagawin mong kabutihan. At bukas, ano na naman ang gagawin mong mabuti sa iyong kapwa. Kaya nga, kung alam lang natin yung maikling buhay natin, hindi ka na magtatanim ng sama ng loob, ng galit sa kapwa mo. Imagine you are wasting your time. Imagine you are wasting your life sa pagkimkim ng galit at sama ng loob. Napakalupit natin sa ating sarili kung ganun. The best is, habang may buhay pa, habang humihinga ka pa, live free. Anong gawin? Magpatawad. Anong gawin? Humingi ng tawad. Napakahalaga mga kapatid that we invest the remaining days, months, and years ng buhay natin by doing good works. And letting go of our grudges, of our anger. Mga kapatid, maikli lang ang buhay. Huwag nating sayangin. Let us live well by means of doing good every day. Mag-invest. Gugulin ang araw at panahon sa paggawa ng maraming kabutihan at pag-iwas sa mga kasamaan. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, hindi namin alam kung kailan mo kami kukunin, kung kailan kami mamamatay. Salamat sa buhay na kaloob at sana ito'y aming maisabuhay ng maayos at ayon sa iyong kalooban. Tulungan mo kami na gumawa ng maraming kabutihan araw-araw, gaano man ito kaliit. Ang mahalaga, ang kabutihang ito ay alay namin sa iyo. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.